BDO, sir, is 12-digit number lang to. Po? Ang BDO po, sir, is 12-digit number lang, hindi po yung 16. Ay, 16 po sa akin eh, kasi naka-debit card po ako. 12-digit number lang po yan, once BDO po, sir. Account number is 12-digit only po. 12 digit? Yes po. Baka ibang number, sir, yung nahawakan po. Hindi po, yung po talagang video ko yung card ko. Wala naman po ibang digit to, yun na naman po eh. 16 digit po talaga siya. Wala naman po siya ibang number eh, yung sa harap lang po at saka sa likod. Yung sa likod, yung po yung may 3 digit number. Ano po? Yung sa likod po ng video card ko, 3 digit number. Yung sa harap po, 16 digit number, yung validity niya at saka yung pangalan ko nakalagay. 12-digit only po, sir, once BDO po, sir. 16 po talaga nakalagay sa akin, sir, yung debit card ko. Wala na pong iba. Ganun ba? Opo. Kasi yan, BDO account. Video po talaga to, sir. Magkalanbang yan, o ano po? Ay, wala po akong land bank, sir, eh. Ano ba? BPI. Hindi, wala po akong, wala po. Wala po. Video po talaga, sir. Video po talaga yan, sir. Ano ba, ano po? Video po talaga yan. BDO account talaga yan, sir. Yes. Sige po, sir, wait lang po. Ano po ulit pangalan nila, sir? O, Ano po pangalan nila? Enya Rafael po. Okay. Mag-call na lang ako, sir, na practice na ito, sir, ha? Sige po, sige po, sige po. Thank you, sir. Sige po. Guys, hindi ko alam kung scam yun, pero expected ko na scam yun, guys. Kasi binigay ko yung account number ko sa BDO na yung laman is 65 pesos lang. Binigay ko yung yun kasi alam ko kahit kahit may scam ako, kahit kuhanin niya okay lang kasi 65 pesos kasi bibigyan doon niya ako ng 11,500. Okay? Kaya, ayun, hinahayaan ko lang siya na gawin yon. Eh, kung example, kung talagang bibigyan niya ako, syempre, sino ba magbibigay naman sa akin? Kumbaga, sinakyan ko lang siya. 11,500 yung bibigay doon niya, something ganyan. Tapos, yung video account ko, yung binigay ko. Ayun, yun lang kasi yung account na ibibigay ko talaga kasi may sira daw yung sa GCash daw, may sira din GCash, pero may GCash account naman ako, pero sira daw kasi hindi pwedeng mag-send. Tapos yung video ko naman, sa video sa bank account ko na lang, in-expect ko na talaga na scammer to. Wala lang ako ibang expectation, yun lang talaga. Pero hinayaan ko lang siya. Kung bibigyan niya, edi okay, 11.5, pero kung kunin niya, at least na alam ko na scam siya kung gano'n, ganyan. Siyempre, expected ko na scam yun. Kaya ayun, kanina pa siya tumatawag. Tapos, yun nga, sigurado ba daw ako na yun lang account ko, wala ba daw akong ibang account, landback or something ngayon, narinig naman sa Siyempre, hindi ko binigay yun. Yung talagang 65 pesos lang kasi yun ang natira sa bangko. Hindi ko naman pwedeng withdrawin yung 65 pesos. Kaya okay lang, kahit mawala, mapatunayan ko na scam talaga or hindi. Okay? Kaya natatawa na lang ako kasi kung sakali, sabi niya, naka-online banking ba daw ako? Sabi ko, hindi. Kasi kung naka-online banking, madidetect na cellphone ko yun pag nawala yung pera. Ang dami niyang tanong, siguro, natanong niya kung magkano laman ng ATM ko. Sabi ko, 65, ganyan. Sabi naman niya, sir, hindi po mapaprocess ito kasi wala daw maintaining balance yung yung video ko. Siyempre, ako naman, bago ko naman, may laman talaga yun dati, nasa 2,000 plus. Bago ko winidraw yung pera doon, tinanong ko muna yung teller kung may maintaining balance ba tong BDO na ATM, yung debit card. Sabi nila, okay lang daw kahit ma-zero balance. Okay. Pero, ayun nga, winidraw ko, hindi ko naman ma-withdraw yung 65, kaya yun, yung kaya lang withdrawin.
Kung sakali namang may mangi-scam, edi yun ay ibibigay, kumbaga ito yung ibibigay kong account. Yun nga, tumawag sa akin, ganyan. So binigay ko yung account ko. Sabi niya, "Sir, hindi kailangan lagyan mo ng 5,000 pesos yung bank account para daw ma-process daw niya." Kumbaga, iniisip ko, parang iniisip ko, "Uy, ako pa lolokohin mo, alam ko." Siyempre, kung ba't ko naman kailangan ma-process, pwede nga zero balance, di ba? So, yun ang number 1 na yun sa hint ko na, nagloloko na ako nito, yun. Pero, tatawag pa daw siya ulit, tingnan natin. Kasi, kung talagang lalagyan niya ng pera yon, kahit naman sa GCash, pwede niya lagyan eh. Wala, ay, utak ka ng scammer yan kung sakali. Kung lalagyan niya ng pera yon, hindi niya naman kailangan na maintaining balance kasi kahit zero balance, hindi naman na-close account. So, tingnan natin kung anong niya. Talagang sinasakyan ko lang talaga siya. Kung totoo, okay. Kung hindi, syempre, hindi na ako mag-expect na totoo. Natatawa na lang ako sa niya. Wait, sandali lang guys. Ito, sasagutin ko ulit. Hello po? Yes po? Yes po, sir. Yes. Po, sir, sa video account po niya, sir, hindi po siya ma-process po dito, sir, yung amount. Okay po. Kasi, kahit po ano yan, kahit naman po zero balance yan, hindi na, pwede naman po masendan yan anytime po eh. Hindi siya ma-process po dito yung amount na 11,500 po, sir. Sa GCash na lang po, sir. Yes po, sir. So, Pwede. Sa GCash naman po, nakaka-receive naman po ng pera eh. Kahit saan dyan, nakaka-receive naman po yung GCash at yung BD ko anytime eh. Hindi naman po sira yung GCash kasi naman po ako, nakaka-login naman po ako eh. Yes, walang problema po, sir. No? Opo. So, ngayon po, sir, bali po itong GCash account po niya, sir, para dito po may turn over, may refund po. Papa-upgrade natin itong account sa GCash niya, may ipa-credit natin ito para po may turn over, may refund na po yung 11,500 na nawawala noong November 3, 2 p.m. ng hapon. Okay, sir? Okay, sige po. Pwede naman po sendan sir yung yung GCash account ko po. Yes po, sir. Para sa pag-replace sa amount po dyan, sir, sa refund na po ng 11,500 po. Okay. Balance credit po ninyo, November 11 na nawawala, sir. November 3 ata. November 3. Yes po, November 3 at 2 p.m. ng hapon po, sir. Okay. So sa GCash na lang po. Yes po, sir. Pero GCash na lang natin ito i-process po, sir. Sige po, kasi po yung GCash po pag naka-receive naman po ng pera yan eh magme-message naman po yung GCash. Yes po, sir. Mag-message yan ng you have received. Yes, opo. Sige. May makalagay dyan na parang okay. Sige po. Bale, itong number pa rin po yung number ng GCash ko. May natawagan namin. Yes po. Sige po, sir. Walang problema po, sir. Sige po. Okay. Sige po. Ganito po, sir. Makinig tayo ngayon po, sir, ha? Okay po. Ito pong account po, sir, na nawalan pa lang sinakuha po ng Lazada. Sa pag-transfer po ng Lazada sa 11,500 sa account ng GCash po ninyo, kailangan may ipakredit yung account sa GCash mo po ngayon po, sir. Balance credit po, ha? Okay? Minimum balance credits. Yes po, sir. Kailangan ito na mapakredit po, mapadepositan po natin para maibalik, ma-refund po yung 11,500 dyan. Okay, sir? At bakit naman po kailangang lagyan ng credit may laman naman po pero hindi lang po talaga siya enough kasi nasa 20 plus yata yung laman ng GCash ko. 20 pesos. Opo, 21 or 20 pesos, di ko po sure. Basta active po siya. Pwede naman pong sendan niya kahit wala naman pong malaking halaga eh. Ang problem po sa GCash po niya, ang problem po dito sa Lazada po sa pag-transfer sa 11,500 po kapalit po dyan. So, kailangan may credit balance yung GCash wallet ninyo ngayon pong araw at hapon na ito. Magkano naman po dapat? So, sa amount po na 1K yung nailalagay po para mapabalik po yung 11,500 dyan. Ako ha? Bali dapat lagyan ko ng 1K para ma-refund. Para pa-activate po, sir, para mapa-activate sa refundable sa 11,500 po. Ay bakit naman po ganun? Kahit naman yung ibang GCash kahit naman 50 pesos ang laman, pwede naman senda ng kahit malaking halaga kahit walang 1K. Sa GCash po niya, sir, ang problema po dito, parang Lazada, sa pag-turn
Yes. Sir, yung account ng Gcash mo, kailangan may credit balance po yung account niyo sa Gcash. Okay? May credit dapat. Magkano dapat? 1,000. Ano po? 1,000 dapat yung credit? Yes po sir, 1K lang po sir Rona. Eh, hindi naman po ako makapag-deposit po ngayon, sir, eh. Ano po? Hindi po ako makapag-deposit ngayon kasi wala po akong pera sa ngayon kasi nga na nakaw. Nakuha nga po yung Lazada ng ano ko, yung pera ko. Okay sir, wala nang problema sa Gcash po niyo sir dahil nung November lang po yan. Tama sir. November 3. Opo, tsaka kahit naman po tinry ko po kasi yung GCash ko, may sinendan po ako na GCash. Kahit 20 pesos, pwede naman mag-send. So, kahit hindi naman siguro lagyan ng credit, mapapasok pa rin po yan eh. Hindi po siya mapareflect po dyan sir. Hindi po siya mapapasok po sir dahil ito pong account na 1,500 nakuha sa Lazada. So, Lazada hindi po ang mag-investing yung amount po. Okay. Ganun po ba? Eh, ano po mangyayari pag hindi po ko po nalagyan ng credit ngayon? So, after mapalagyan niya ng credit po sir na 1K amount, 5 or 10 minutes po sir. Within 10 minutes po. 5 or 10 minutes po sir. Ay, di ko po kakayanin, sir. Sorry po. Ano pong gagawin natin dyan? Eh, pwede naman po talaga yung malagyan kahit hindi naman lagyan ng malaking halaga yan. Kasi, yan eh. Gcash to Gcash yan eh. Pwede naman pwede. Ha? Up to you sir kung mapalagyan ninyo ito ngayon ng credit or hindi po. Basta po sa pag-reflect sa amount, sa pagbalik po kailangan may credit balance deposit kayo na 1K so sabi yung Gcash wallet to pay. Ganun po ba, sir? Yes po. Pasensya na po, sir, ha? Pero, pwede po ba kayo makausap ng video call kung talagang totoo po talaga itong gagawin nyo? Yes po sir, walang problema po. Ngayon po. Yes po. Sige po, ano po pangalan nila? I-search ko po kayo sa Facebook ko at doon tayo mag-video call. Ako na po mismo mag-call sa inyo. Ito po yung Ronald ng pangalan po niya sa Facebook. Ano po? Ito po yung pangalan sa Facebook itong Ronald. Ano po picture ko? Ito pong may bisikleta po ba? Opo, may bisikleta po. Sige po sir. Ito na ang mag-a-assist po dito. Tatawag talaga niya sa inyo. Sige po. Sige sir. O, ayan guys, Facebook Messenger yun na. Tingnan natin kung tatawag. Wait lang.